Pauwi na siya sa kanyang bahay sa Ozamis City nang mangyari ang insidente. I am safe and I am now here. Sila yung nagbibigay ng hangin for the operators of Shabu to continue. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Sa naging interview ni dating Pangulong Digong dito sa Isiminay ay binira niya nga itong si Gobernador Uwaminal dahil naitanong sa kanya ang patungkol sa umano'y ambush na nangyari kay Gobernador Uwaminal na ngayon ay isa sa mainit na pinag-uusapan dito sa Misamis Occidental. At ang sabi naman ng mga kumukontra dito kay Gobernador Uwaminal, ito umano ay kadramahan lamang. Ika nga, ambusin mo ako. O yun umano ang nangyari. At napakabuti naman mga kababayan po natin dahil walang nadamay na sugatan kundi nagkaroon lamang ng nasirang kagamitan. Isang ayan ang sasakyan ng mga pulis. At tayo kay Gobernador Uwaminal, nagpapasalamat siya dahil ligtas nga siya at maayos naman ang kanyang kalagayan. Ngunit bakit napag-isipan ng ating mga kababayan na ang nangyaring ambush sa kanya ay isang kadramahan lamang? At bakit galit si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito kay Gobernador Uwaminal? Tandaan po natin, nung Pangulo pa si Pangulong Digong, isa sa pinangalanan niya na umano'y sangkot sa illegal na droga itong si Gobernador Uwaminal. Ngunit hindi niya ito napatunayan. Pakinggan po natin ang balita mula sa Mindanao at ang komento ni Pangulong Digong. Pasado alas 11 linggo ng gabi nang may sumabog sa security convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Ominal sa Poblacion 2 sa bayan ng Claring, Misamis Occidental. Napinsala ang dalawang sasakyan ng pulis. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa investigasyon ng pulisya, isang improvised explosive device ang ginamit sa pagpapasabog. Ayon sa gobernador, pauwi na siya sa kanyang bahay sa Ozamis City nang mangyari ang insidente. I am safe and I am now here at home. Ang atong mga kapulisan na nakaroon na-alerto kung nag-ariglan sa mga krimen. Ni Misamis Occidental Governor Henry Uwaminal na nagbabalak raw na bumalik ang mga sindikato ng illegal na droga sa Ozamis City. Mayor, di ba po sa panahon ninyo inubos yung lahat ng drogista sa Ozamis? Sir, ano pong masasabi niyo dito? Maraming salamat po. Alright, bago natin pakinggan itong sagot ni Pangulong Digong sa tanong sa kanya ni MG Mondihar, mga kababayan po natin dito sa Misamis Occidental ay naitumba nga itong mga parahinog na sila talaga yung nagsusupply ng droga dyan sa parting Mindanao at mismong nahulihan sila ng napakaraming droga. Nanlaban ito sa ating mga otoridad kaya sila tuluyang na maalam. Si Pangulong Rodrigo Duterte rin ang nagpangalan sa mga sindikatong politiko na iyon. At ngayon mukhang bumabalik umano ay yung kay Gobernador Uwaminal. Pero tila ba nag-conclude itong si Pangulong Digong na umano itong si Gobernador Uwaminal ay kasama ng mga parahinog. Ngunit hindi niya lang ito mapatunayan. So ibig sabihin mukhang masyadong madulas ba itong si Gobernador Uwaminal? At ang komento ni Pangulong Digong, pakinggan po natin. Yung nagbibigay ng hangin for the operators of Shabu to continue. Noon, kasi sa panahon ko, hindi nila niluluto dito. Kung tayo magbulahan, huwag mo nang bulahin ang Pilipino. Wala kang maipakitang maganda. Pero na lang kung sirain mo ang Davao. So may suspect na ako, kung may magpatok-putok dyan ng Granada, ikaw na yan. Ikaw na ang hanapin ko. Natignan ko, lahat na kayong PMA mag-isa-isa, magpatulong ka na, pati Philippine Army, na hanapin kita. Wala akong pakialam kung sino ang kasama mo. So yan po ang komento ni Pangulong Digong, mga kababayan po natin, na mukhang imbis na maawa o kundinahin ang umano'y nag-ambush nga dito kay Gobernador Uwaminal, ay tila ba hindi ito naniniwala sa nangyaring pag-ambush kay Gobernador Uwaminal at may pagdududa pa rin itong si Pangulong Digong na umano'y talamak pa rin ang droga ngayon na sinasabing bumabalik dahil ang kanyang naituring nga at napangalanan na isa umano sa protektor ng droga ay itong si Gobernador Uwaminal.
Ngunit mukhang hindi nagtagumpay itong si Pangulong Digong at patuloy pa rin na nakaupo sa pwesto itong si Gobernador Uwaminal. Sino nga ba ang totoong nag-ambush? At kung hindi man, bakit kailangan ito gawin ni Gobernador Uwaminal? Ano nga ba ang kanyang plano? At lalong-lalo na ay parating na ang eleksyon para sa barangay. So mukhang nakakaalarma ito mga kababayan po natin na sa palagay ko dapat alamin din ng ating Philippine National Police. Anyway, bago na pala yung PD dyan sa Misamis Occidental dahil nung pumutok nga ang isyo patungkol sa Bonifacio kung saan ay nagkaroon ng problema na sa pilitan umanong kinaladkad, nasaktan, inyumin kumbaga itong mayor dyan sa bayan ng Bonifacio, itong si Mayor Dumanhog ay naiba na ang command dyan. So pinalitan ang Chief of Police dyan sa Bonifacio, pinalitan ang Provincial Director dyan sa Misamis Occidental. So palagay ko ito ay dapat alamin ng ating pamunuan ng Philippine National Police para naman hindi magwari itong mga tao dyan sa Misamis Occidental. Anyway mga kababayan po natin, kung ano po ang inyong opinion patungkol sa nangyari ito, pwede nyo po i-comment sa ating comment section. At kamusta na ba ngayon ang pamilya Dumanhog? Ano kaya ang kanilang kalagayan ngayon? Nakabalik na kaya sila sa kanilang pwesto? Dahil wala na masyadong balita po mga kababayan po natin. Maraming salamat.